Hello, good morning everyone. Once again, welcome back sa ating podcast, sa ating episode 2. And today ang ating topic is about sa kung gaano nga ba kahirap na ikaw lang ang Pilipino sa engine room. Or let's say, kung ikaw lang yung nag-iisang Pinoy sa barko. So ngayon ay meron tayong special guest at ang aking special guest for today is walang iba kundi ang nakasama kong third engineer sa barko. Siya ay merong experience na siya lang yung mag-isang Pilipino na crew sa engine room. So let's welcome our guest, third engineer. So third, pwede ka bang magpakilala muna, bumati sa ating mga tagapakinig? Good morning, good day. I am Ternier Gabales, Jason V. Gabales from Guimaras. So today guys ay pag-uusapan namin yung about sa experience niya na nung siya ay sumampa sa isang barko na siya lang yung isang Pilipino sa engine room. Sa engine room lang ba na ano 'yan o sa buong sa buong crew ng barko ikaw lang yung Actually, Pinoy? actually sir, we are three. Yung previous vessel ko na una kong sampa within the Chinese crew, dalawa lang kami noon ng may pala kami na promote na kadete naging wiper. Pero dalawa lang kami na sa engine room. Pero yung the rest sa deck may mga Pilipino din. Tapos yung the next vessel ko, ako na lang yung isa sa engine room. Bali, Okay. tatlo kami na Pinoy, dalawa sa deck, tapos ako lang talaga mag-isa sa engine room, sir. Okay, so ang hirap Kaya pala no, medyo no? Actually, parehas na din tayo, nakasubok din ako. So, okay. So, bago tayo magumpisa sa main topic natin, so, pwede mo bang i-share muna yung mga experience mo kung ano ka dati? Pwede mo bang i-share sa mga tagapakinig o mga viewers natin dyan na kung ano ba dati si Third Engineer Gabales? Ako si Ternier Gabales nagumpisa ako dati sa sa ibang agency. Okay? Tapos nalipat ako dito sa previous agency ko ngayon. Medyo hindi siya madali, mahirap na masarap. Okay. So, madaming Kasi sa pinagdaanan. sitwasyon kasi sa sitwasyon natin hindi naman tayo darating sa ganito kung hindi tayo naghihirap o nagtitiis, nagsakripisyo para sa pamilya natin. Nagumpisa ako way back 2014 as a engine cadet in other company. Then I finished my cadetship for 1 year. Then I took examination for officer in charge on engineering watch. Tapos sa awa ng Diyos, na-bless tayo, napasa rin. Tapos medyo natagalan tayo kasi nag-transfer ako sa another agency. Tapos natanggap ako sa kabila dito ngayon sa agency ko na to. Okay. Tapos dito na, nag-umpisa na yung journey ko. Naging kadete ulit. Okay. Tapos, na-promote ng wiper, oiler, naging oiler ulit. Tapos, yun, blessed tayo, naging engineer na rin sa wakas. Tapos, hanggang sa ito na ngayon, naging, third engineer na po ako ngayon. Kaya, thank you pa rin ako, thankful pa rin ako kay Lord na blessed palagi tayo. Tapos, sa mga tao na kasama ko, sa mga tao na tumulong sa akin, sa mga sakripisyo. Kaya, Okay. ito na. Okay, so Yes, sir. ang ano pala ng past mo, no? Kumbaga, dami mo ring pinagdaanan na mga Yes, struggles bago ka nakarating sa third engineer position. So, gaya din yes, sa akin, sir. ganun din. Hindi, marami rin akong company na in-applyan dati. Dami rin akong, ilang company din ako bago ako nakapwesto hanggang sa umabot ako sa position ko ngayon. So, sa lahat ba ng mga struggle mo dati, sa mga napagdaanan mo na company, na naging position mo, ano yung mga naging problema mo na parang nahirapan ka talaga, yung parang challenging na problema mo. So ano yung mga naging problema mo dati na nalampasan mo? Siguro yung sa akin, yung mga challenging na masasabi ko talaga, yung first sampa mo sa barko, yung adjustment. Okay? Adjustment within the fellow crew mo at sa trabaho. Kasi yung example ko lang po, yung sir, yung sumampa ako, mag-isa ako na Pinoy, example natin. Mm, Sumampa ako sa barko, 2022 sir. 2023 sir, sumampa ako, mag-isa lang ako sir sa engine room. okay. Tapos, yung kasama ko, puro mga, hindi naman siguro lahat ng Chinese, medyo pero Chinese sila, sila yung kasama For ko. Chinese. At siya, yung time na yun, sir, yung barko, yung sa engine room, Chinese yung fellow officers ko, tapos yung mga ratings namin, Myanmar, mix crew kami, sir. Yung, Okay. sir, yung feeling na ang hirap na hindi mo maintindihan kasi may, kayo, sir, may language May barrier, language barrier at saka yung tinatawag language. nila culture. May culture shock pa sir. Kasi Okay. yung time na yon, that time sir, I was a port engineer. Kasama ko, apat na Chinese officers, tapos isang fitter, tapos yung dalawang
Myanmar na crew. Na culture shock Mm. ako sir, galing kasi ako sa sa mix din pero hindi sila kasama. Yung baga majority kami, kami mga Pinoy tapos yung iba mayroon ding Maldives, meron ding mga Singaporean, mga previous vessel ko. Kaya na culture shock ako sir kasi ang hirap yung magtatrabaho kayo, hindi mo alam kung ano yung gagawin ninyo kasi hindi man Yung nagsasalita yung kasama mo. yung sign language na lang. Walang sign language sir kasi yung kasama mo, titingnan ka lang tapos hindi mo alam kung ano yung ibig niyang sabihin, ano yung gusto niyang ipagawa kasi wala silang sir, yung language nga nila sir, nahihirapan sila mag-English kasi universal language natin yung English sir. Kaya hirap sila. Hirap Kaya yun yung talaga. pinakamahirap sir. Tapos kasi normal naman sa atin yun, yung trabaho na halimbawa, kung sinusubukan ka nila, yung trabaho ng isa, ipapasa sa iyo. Mm. Kumbaga, normal naman kasi yun sa barko. Kahit ganyan talaga yung sistema. Pag Oo. parang Pero pasa-pasa sa trabaho mo dati nung ikaw lang mag-isa, hindi ka rin nila binuli? yung sa trabaho kasi sir, magtrabaho ka yung sa iyo. Hindi ka nila tutulungan. Ah, okay. Kaya dapat, Tapos pero pag sa kanila, sa kanila, sir, siyempre, tutulungan mo. Siyempre, tayong mga so, Pilipino, yung ugali na natin, okay. siyempre, So matulungan unfair, tayo. no? Pag nakita natin, pag nagtrabaho yung isa, nakikita mo, siyempre, di ba, normal sa atin yun, tutulungan natin. Pero pag Oo. sila, pag nagtrabaho ka, titingnan ka lang nila. Yun Yun nga. yung downside doon. Pero okay na rin kasi kailangan mo ring matutunan kung paano mag-adjust at saka yung isip mo, lalawakan mo para lahat ng bagay, mayroon ka alam kasi mahirap na wala kang bala pagdating mo doon sa kanila kasi kanila i-underestimate kanila, isubukan kanila kung kaya mo o hindi. Wala kang kakampi kasi ikaw lang yung Pinoy. Oh, wala sir, ang hirap talaga sir kasi wala kang matanungan. Okay. Una-una, pag hindi mo alam, wala kang matanungan. Kaya kailangan mo magbasa, mag-aral. Oo. Mag-aral talaga. So, Tapos, yung trabaho, mean to say, yun yung naging solusyon mo sa mga problema na yung parang hirap kapag intindi pag ikaw lang mag-isa. So, yes yun yung sir. naging solusyon mo. Mag-aral, mag-grind. Kumbaga, tutok Yes sir. talaga, seryoso talaga sa aral. Yes sir. Dapat flexible kasi flexible yung mo, yung personality mo Oh, kasi okay. hindi naman tayo pwede na aatras tayo kasi andiyan ka na eh. No. So, actually, no, nakaka-relate ako sa story mo kasi during my wiper days, yung wiper pa ako, nakasubok din ako sa isang Dutch company. Ako lang Yes din sir. isa yung Pinoy sa engine room. Pero may mga kasama akong Pinoy sa deck. Pero sa engine department, ako lang talaga yung isang Pinoy. Kaya totoo yung sinasabi mo na yung language barrier nyo. Minsan nga isusulat na lang ni chief engineer yung job order. Hindi ko pa maintindihan kasi yung pagkasulat niya, hindi talaga maintindihan eh. Parang salita nila. Kaya Yes sir. minsan, ginagawa ko, pinapalapit ko na lang si engineer kung ituturo niya kung saan yung gagawin. Yung ganun. Sa akin sir, ginagawa ko naman, yung sa language barrier, yung yung solution ko doon. Nagdadala ako sa ng translator doon sa engine room. Okay. Tapos pagdating sa engine room kasi nahihirapan sila magsalita, yun, ipapatype ko doon sa cellphone tapos saka i-translate ng ng translator. Saka doon ko na malalaman yung halimbawa siya papagawa siya. Yun, niya. Kasi iba sir yung sa ratings ka, iba yung sa engineer ka kasi sa engineer sir may mga na tayo, may May mga obligasyon. machineries na hinahawakan, obligasyon, may mga responsibilities na tayo. Kaya Tama medyo yun. iba yung sir, yung pag-deal mo doon sa kanila. Kung ratings ka lang, okay lang yun sir kasi may Oh, linis-linis masandalan lang ka eh. ng engineer. May hindi naman sa linis-linis. At least may malalaman din pero iba yung may nahawakan ka na at saka responsibilidad na ano. Kasi Mm. pag may nangyari, babalik pa rin sa iyo sir. Yun nga. Yun nga. Medyo Yun challenge. ang mahirap pag engineer ka na talaga tapos ikaw lang yung Pinoy. Kaya saludo Yes sir. talaga sa'yo at nalampasan mo yung ganong moment. Kumbaga, yun Pero yung yung time na yun, sir, pinaka-challenging. yes sir, pero yung time na yun, sir, aminin naman tayo, lalaki man tayo. Umiiyak ako noon, nung first Mm. week ako noon. First week, second week ako noon sa barko. Akit ako sa kabina after ng work. Umiiyak ako kasi di mo maintindihan yung sir, yung nararamdaman mo. Parang sasabog ka ba? Kasi yung kailangan mong i-voice out, saka ilabas yung nararamdaman mo sama ng loob. Hindi mo mailabas kasi wala kang makausap, sir. At saka yung social culture mo, sir, para kang na-compress na halimbawa, pinasok ka sa isang kwarto na wala kang malabasan. Kumbaga na yung social Parang, environment mo, sir. parang tawag na binartulina ka. Yung parang ganon. Yes, sir. Parang binatali na. Wala kang makausap. Walang makausap, wala kang malabasan ng sama ng loob mo. Yung sabihin mo yung kaibigan mo, kung halimbawa kapwa kayo Pinoy, gagala ka doon sa kabina ng isa, tapos makipag-usap ka, sabihin mo lang pre, kumusta dyan? May laro ka dyan, ganito, ganito yung sasabihin mo. Pero yung time na yun, sir, wala
ka talagang maano, wala kang Oh. sandalan, wala kang So, sabihin na parang ang dating yan, parang pandemic pa rin sa lagay mo. Parang ano ka pa rin, parang naka-quarantine. Kasi wala ka makausap. di man siya pandemic, sir. Pero yung kasi yung mindset ko noon, sir, sabi ko na para na to sa pamilya ko. Kailangan kong Mm. lumaban kasi So, mahirap din sa atin, mahirap yung buhay. yun yung naging inspirasyon mo, yung pamilya, para lumakas yung Yes, loob. sir. Motivation na lang, sir. Kasi yun talaga. Kahit sino naman sa atin, motivation natin yung family natin na magsumikap sa kahit anong, ano. So, mga ilang buwan ka pala Naalala doon? ko yung that time, sir, I was 6 months on board, sir. So, 6 months ka na Tapos yung nawala ka talagang kasamang Pinoy sa engine room? 6 months? yung time na yun, sir, yung una yun, sir, kasi nabenta yung 4 months ako noon, sir. 4 months yung una. Tapos yung Oo. pangalawa ko, sir, 8 months. 8 months, Grabe, sir. 8 months. Parang Oo. OFW ka nun. Oh, 8 months ako nun, sir. Ang hirap kasi pero nung sa second vessel ko nun, sir, na ako na mag-isa, naka-adjust na. Kasi na-experience ko na sa una, sir. Oh. Kaya may adjustment period na ako. Tapos trabaho, yun, kabina na lang. Mm. Sir, wala kasing enjoyment nun. Wala kaming recreation, walang party-party, wala talaga, sir. So, lalaro na lang sa sa computer or magbasa, gano'n na lang. Oo, sir, minsan kasi yung manual ngayon sa atin, naka-PDF naman, sir. Kaya yun, magsuscroll-scroll ka doon, minsan nanonood ka ng movies, tapos may mga games ka rin minsan. Pero minsan, hindi na, sir, kasi pagod. Oh, yun nga, pagod na talaga. Ayun. Kasi Oo, ayun. sa working environment mo, wala ka nang makausap, puro ka na trabaho. Tapos kailangan talaga Oo, sir. pagdating mo doon sa kabina mo, pahinga ka talaga kasi hirap na kasi minsan, hindi ba sila nang bubuli sa'yo? Sa akin case naman, sir, medyo nabully ako doon sa una. Oo. Medyo manabuli talaga, parang ano. Kasi yung trabaho na ganito, ipapasa sa iyo. Tapos minsan, wala kang hindi mo alam yung ano yung gusto niyong gawin, ano yung ibig sabihin. Bigla na lang magagalit na Mm. hindi mo maintindihan. Yan, minsan, duro-duro pa ako, minsan, sir. Pero Tapos okay lang, basta walang. kung sa Pinoy yun, pag dinuduro-duro ka, away na yun, di ba? Yes, sir. Pero sa akin, as long as there's no physical contact, sir, siyempre Okay. isipin natin So, yung future natin at saka yung pamilya natin. Sa lawakan natin yung isip natin. saka Kasi yung pasensya, wala ka naman din makuha pag nakipag-away ka, di ba? yes, sir, walang makukuha dun sa pag-away sa bako. Unless lang, kung patayin ka na talaga, siyempre Oh, gusto yun, natin. lalaban talaga. Mabuhay tayo eh. At saka Laban tayo, Pinoy hindi tayo. na. Pinoy tayo, Yes, sir. laban talaga pagka ganun. Lalaban tayo, pero yung tapang natin, ilagay natin sa lugar Oh, kasi tama, tama. yung para Kasi para sa kasi alalahanin natin, walang bayani na buhay. Lahat ng bayani, lahat ng hero, patay na. Di ba? Yeah, Oo. oh, sir. Kaya grabe yung pinagdaanan mo doon sa ganun, nakadalawang kontrata talaga. Sus, kung ako siguro, di ko alam kung anong gagawin ko sa mga time na yun. Kasi nakasubok ako nung time na yan. Ano lang talaga ako noon, ratings pa ako eh. Iba talaga pag engineer na eh. Ikaw, engineer ka na nung ma-experience mo yun. Sir, ang hirap kasi wala kaming electrician. Tapos medyo bulok na yung barko, sir. Yung barko na yun, 2007. Tapos sumampa ako 2022, 15 years. Tapos yung isa, 2000 model. Tapos yung isa, 2000 model, 24 years na, sir. Okay. 2020, yeah, medyo So, mahirap, sir, na. So sa ganong experience, at least natapos mo yung kontrata mo na walang bulilyaso, walang nangyaring masama, hindi ka nakapaaway, tsaka kumbaga mission accomplished ka sa barkong yon. Kaya siguro nung time na yon na pag-uwi mo, proud ka sa sarili mo, di ba? Yes, sir. Ano yun, sir? Roller coaster ride yun, sir. Roller Okay. coaster on board. Ang hirap, sir, na after mo matapos yung kontrata, fulfilling na hindi naman sa napatunayan, at least, Mm. naano mo sa self mo na-push mo yung limit mo sa sarili mo na kaya ko yung, kahit na kaya ko nga dati, kakayanin ko pa yung Oo. susunod at saka yung susunod na mangyayari sa buhay mo. So, mean to say, sa susunod, gusto mo sa ganong sitwasyon ulit? Ay, hindi naman, sir. Sige, sige. Pero if ever na bumalik ka sa ganyang sitwasyon, kayang-kaya mo na siguro ulit. Pero hangga't maaari, wag na lang, no? Kasi ang hirap talaga. Kahit ako, ayaw Yes, ko dun eh. yes, sir, medyo kung hindi naman natin masabi, sir, na hindi natin maranasan ulit 'yon. Mm. Pero kung iparanasan natin ulit 'yon, at least may na tayo, sir, may adjustment sa Kumbaga, may dala ng experience. Yes, sir, reference. Reference mo na 'yan, sir, eh. Kaya Oo. may laban na. So, after nun, nakauwi ka, after nung mga Yes, nangyari sir. sa'yo, na
masolusyonan mo. So, after nung nakauwi ka, ano yung transformation sa buhay mo after nun? Ano ba, Ah, nakatapos ka na kontrata na ikaw lang yung mag-isang Pinoy sa yes, engine sir. department. So, ano yung naging drive mo na naging transformation mo sa buhay mo? Ano yung mga nabago? Yung mga nabago, sir, malawak na yung paningin mo sa ano, sa lahat ng bagay. Oh. Yung mga challenges, kasi normal yun sa buhay natin yung may ibibigay na problema. Kaya yung lahat ng problema, may solusyon yun. Mm. Kaya tapos yung ano mo, sir, yung pakikisama ka sa ano, sa pakikisama mo sa kapwa mo. Ano, sir ba, lalong mano yung isip mo, sir, malawak. At saka parang Saka nung naka ano ka na siguro nung nakasama mo na mga Pinoy na parang mas naiintindihan mo na sila. Oo, sir. Tapos yung pag nag-full crew, sir, ano na, yung malayo talaga, sir. Malayo yung ano, malayo yung sistema. Malayo yung ano, yung lalo sa trabaho, malayo, sir, malayo talaga. Hindi mo maano, So mas ma maganda talaga pag mas maganda para sa iyo mas maganda pag full crew kasi kumbaga lalo na pag masaya yung samahan. Tapos ang sarap magtrabaho pagka ganun, no? Parang enjoy na enjoy. yes, sir, pag full crew tapos puro kayo nagkakaintindihan, masaya. Oh. Kahit anong hirap, sir, anong pagod, anong kuyat, masarap. So Tawanan pa kayo, sir. example na lang natin yung pagsasama natin dati. Kahit hanggang ngayon, 'di ba? Nakaka ano pa rin, nakakatawa pa rin pag kahit tinginan nga lang eh. Kahit di na tayo magkwentuhan, tinginan pa lang natatawa ka na, 'di ba? Yes, sir. Oh, yung Oh, parang sir, ganun kahit gusto. wala pang tulog yan. Kahit Oh, walang tulog. Kahit 24 eh, hours na walang tulog. Basta, oh. Kahit na basta ilang masaya. araw walang tulog, may problema. Yes, sir. Pero hindi mo narinig Ay, ano. sumigaw, hindi mo narinig na nagsisihan, sabay-sabay pa rin. Yes, sir. So, yun yung pinaka Sama-sama, the sir. best. Tulong-tulong. Yes, sir. Yun yung pinaka the best. Okay, Di, so after ng di transformation makalimutan yan, mo, sir. oo nga, di talaga makalimutan. Unforgettable experience yun. Yes, sir. Yung uuwi ka na lang, may mga trouble pa. Pero at least, very good pa rin yung result. So, masaya, Sir, masaya. nagagawa ng paraan. Oh, Tapos, nagagawa ng mabuting paraan. Hindi oh, yung, kaya, ano lang, yung, yung at least wala tayong minagic, wala tayong kumbaga dinaya. ah, So, dinaya. kaya yun. Kaya sana sa mga nakakarinig nito ng mga management level or mga engine officer, sana kung sisigaw tayo, boss bawasan na natin yung sigaw, boss bawasan na natin yung sisihan. So hangga't maaari magtulungan na lang, di ba? Kasi Oo, sir. ang saya at ang sarap magtrabaho pagka ganun yung kasama. So ngayon, naka-experience ka naman ng ano ng na ikaw lang yung Pinoy sa ano 'di ba sa engine department. So ano yung mga Yes, sir. sa lahat ng story mo, ano yung mga maipapayo mo sa mga new generation or mga seaman ngayon na sila lang mag-isa yung Pinoy sa engine department or sa barko. So ano yung mapapayo mo sa kanila para malampasan din nila yung mga challenges kasi yun nga maraming problema yung language barrier, mayroon ding minsan na problema sa pagkain. So ang Attitude. daming problema. Attitude. Dami, sir. Naranas ko yun, sir. Dagdag natin, sir. O, Yung sige. pagkain. Okay. Una yan sa culture. Culture, sir. Language barrier. Balik natin yung sa kanina. Yung sa Oo. language barrier, culture. Kasi di ba sa atin yung pagkain. Oo. Yung pagkain nila, iba yung sa pagkain natin. Iba yung kinakain nila, iba yung sa atin. Kaya yun. Tapos yung sa management. Hindi ko naman nilalahat. Pero that time, sir, yung management, medyo, alam naman natin, sir, yung iba, kurakot. Yung ano, Mm. kaya yung pagkain, kahit juice, gatas, hindi ako nakatim nun, sir, Tapos yung time na grabe. yun. Grabe naman. Pero makakatikim ka kung bibili ka yung private order mo. Oh. So Yung hirap gusto pala no. mo bumili ng pagkain, mahirap, sir. Tapos, yung gastos ko doon, medyo malaki. Umabot na ako ng $1,500 para lang yun sa pagkain, sir. Kasi hindi ko makain yung ano, yung Ah, pagkain nila. magandang diet Oo, pala sir. 'yon. Ang hirap. Ano? Forced diet yun, sir. Hindi na ano 'yon. Kaya Kumbaga mahirap. no choice diet na talaga 'yon. No choice diet yan, sir. At saka ang payat ko, umuwi ako, Oh, sobrang payat. pero believe ako sa iyo Lalim nun. kahit sa ganun mga nangyari sa iyo, di ka talaga nag-request uwi. Kumbaga nilaban mo talaga. Grabe, saludo sa iyo. Yes, sir, hindi tayo pwedeng umuwi. Daming umaasa sa atin. Yun nga. Kumbaga breadwinner din kasi. So Sir, kaya ang hirap. dapat every Pero, peso pahalagahan. yes, sir, Okay. kailangan, Okay. So, every ano peso na? counts. So, ano na yung mga maipapayo mo sa mga new generation or mga seaman na sumasampa ngayon na sila lang mag-isa sa barko, sila lang mag-isa na Pinoy. So, iba't iba yung lahi kasama Ah, nila. So, ano yung mapapayo mo? yung mga advice ko sa new generation
generation na sasampa sa, halimbawa, kung ikaw lang mag-isa sasampa sa barko na Pinoy, una, manalangin talaga. Yun. Mag-pray Pinaka the ka best. kasi Pinaka the best talaga yun. pinaka the best na natin mag-pray. Tapos tiwala tayo kay Lord kung ano yung gusto niya mga sa buhay natin. Tapos yung may dapat kung ratings o engine man, may alam tayo. May dala tayo na Kumbaga, advanced reading. skills at saka knowledge din. Kasi wala tayong matanungan. Swerte na natin kung may kasama tayo na magtuturo sa atin. Kasi minsan hindi sila magtuturo. Kumbaga, mag-observe ka tapos ikaw na bahala, ikaw na diskarte kung paano mo yan gagawin. So, Yun yan nga. yung ugali minsan nila na, siyempre, pag tayo Pilipino, magsabi na, kaya pa, kaya mo ganito, ganito. Oh, sir, kaya, sir. Tapos i-observe ka ng kapwa mo. Pero sila, iba yung ano nila, iba yung culture nila. Kung kalahin nila siguro, tutulungan nila. Pero yung sa atin, kaya yun, mag-advance reading, skills, kung may skills tayo, i-enhance na natin. Hindi man perfect. Oo. Pero at least, try ko na, for Kumbaga, career growth gina, gi- advancement. kumbaga, ginagawa mo yung best mo. Lagi mo ginagawa yung Oo, best mo. gawin natin na lagi yung best natin para din naman sa beneficial yun sa atin eh. Hindi naman para Mm. sa iba, para naman sa sarili natin. Tapos Tsaka ano ah hindi lang para sa iyo, para din sa buong Pilipino. Kasi pag oo, magaling ka, kumbaga na impress sila sa iyo. So ang tingin din nila sa oo, ibang Pilipino, mga Pilipino talaga ang gagaling, ang titibay. Parang ganun. oo. Kasi ano yan, nagre-reflect sa lahat ng sir. Yun nga, Mag-aano sila, kaya dapat ingatin tayo minsan sa mga galawan natin na may nakakita. Kumbaga, ipakita natin yung best, wag yung worst, di ba? kasi para ma-impress sila. Hindi naman sila ini-impress sila. At least, alam mo yung tama yung ginagawa mo. Oo. Tapos, wala kang, As long as hindi tayo nagsisip-sip, hindi tayo kumbaga wala tayong uh, sinisiraan, kumbaga ginagawa lang natin yung tama. So walang masama sa wala kang ganung naapakan, paraan. Oo. walang naapakan sir. Ano pa yung sunod sir, yung ano natin, yung isip natin sir. Lawakan natin yung pag-unawa sa pasensya. Yun yung Mm, pinaka ko talaga, yung pinaka sa pagbabaro kasi wag natin minsan daanin sa kung may problema ka, yung iba kasi problema, dinadala. nagsisimango, dinadala ba doon sa yung trabaho andyan. Kaya yung may problema, iwan lang natin sa kabina. Tapos Oo, yung iwan. yung iwan yung pag may trabaho tayo, doon sa trabaho lang tayo. Kasi yung Yung iba kasi pinakamagandang yan, tip dyan, yung pinakamagandang tip, mm, paglabas mo sa kabina mo, iwan mo na doon yung problema mo. Kumbaga, problema, bagong ikaw yan pag pupunta bago ka na ng yung engine trabaho. room. Kasi Uh, trabaho yung harapin mo eh. Ang hirap kaya pag mm, nagtatrabaho ka na may iniisip ka, sus, disgrasya ka uh, pag ganun yung lagi mong iniisip. Abutin. Nawawala yung presence of mind, sir. Pag ganun, nawawala tayo sa sarili natin. Yeah, lawakan lang yung isip, pasensya, tapos be flexible. Flexible Mm. tayo sa lahat ng bagay. Kasi di natin alam kung ano yung ibibigay. Yan, lagi tayong handa. Mm. Presence of mind palagi, at saka safety, sir. Safety So, palagi. Kasi priority kailangan din nila yung safety. Sir, kasi kailangan natin umalis tayo ng buhay, dapat makauwi tayo ng buhay sa pamilya Yun yung natin, para sa pamilya. pinaka the best. Yes, sir. Hindi, ano pa sir, may ano pa yun. Umalis tayo na kompleto at buhay. At babalik tayo na kompleto at buhay. Walang kulang. Okay. kasi Okay. yung iba, advice sa Gen Z. Gen Z Oo. sa new Mga generation. advice Hindi Gen on Z pala. generation. New generation. Yun nga sir, yung lawakan natin yung yung pag-iisip natin, be socialize sa kasama natin sa barko. So, Kahit medyo mahirap, iwasan natin ang gulo, iwasan natin yung away. Aral, safety palagi, kailangan advance palagi tayo, may bala, kumbaga may bala tayo na dala palagi. Kahit medyo kulang, basta may dala meron. tayo palagi na bala. May Kumbaga, may pag sa gera, kahit na may baril ka, kailangan may bala ka talaga. Hindi mo may ano tayo. magagamit yung baril mo pag wala kang bala, di ba? Walang ba? Yes sir. Oo. So, yung Ah, pinaka-importante sa lahat. yes Okay, sir. Saka ano pa safety, yung safety. advice mo bago tayo magpunta sa kung ano yung mga paniniwala? Ano pa yung respeto, respeto. Dapat marunong tayo respeto sa ano Oo. natin, So, sa kapwa natin. kailangan din pala talaga irespeto yung mga culture nila, yung mga kung Ah, ano sila, di ba? at saka sir, kung respeto ka, respetuhin ka rin nila. Hindi ka Mm. nila, kumbaga, ibubuluhin yung parang ganun. Kasi alam mo yung ginagawa mo, alam mo sa sarili mo na kaya mo, at saka alam mo na tama ka. Hindi naman sa lahat ng bagay tama ka. Kung mali ka, syempre, may ka rin ng dispensa, at saka baguhin mo yung pagkakamali na yun. Pero Mm. dapat, marunong kang rumispeto. Kasi pag nirespeto mo sila, respetuhin ka rin nila. Yun yung, So, yung na, ano ko sir, give and take na lang sir. Yun yung kumbaga nauuna
na-observe ko, sir, ah. kailangan mo ring tumanggap ng pagkakamali pag ikaw ay nagkamali. Di ba? Tama? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Kailangan, di naman tayo perfecto, sir. At Mm-mm. saka, hindi lahat ng bagay alam mo. At saka, may alam siya na hindi mo alam. Tapos, may alam ka na hindi niya alam. Kaya dapat, bigayan na lang, sir. Mm-mm. Yun talaga ang pinaka-importante. Yeah. Yes, sir. Okay. Okay, next is okay. So sa lahat ng mga pinag-usapan namin ni Sir, ito yung mga kumbaga experience namin sa mga karanasan namin na ikaw lang yung mag-isa sa na crew na Pilipino sa engine room or sa barko. So kaya namin to sinishare sa inyo kasi naniniwala kasi kami pa tayo mga Pilipino ay kumbaga na-inform natin yung isa't isa kasi kadalasan sa atin yung iba sa sampalang yung mindset, sampalang okay lang, pera na yan, yung parang ganun, di ba? So kaya namin sinishare sa inyo para dito pa lang aware na kayo, i-ready nyo na yung sarili nyo sa kakaharapin nyo ng mga problema, mga challenges doon sa barko kasi sa totoo lang ang hirap po talaga na ikaw lang yung Pinoy sa sa working environment mo. Unless kung sanay ka talaga, pero hindi kasi lahat tayo ng mga tao ay pare-pareha ng ugali o pareha ng mga pag-iisip. So meron talagang iba na mahina yung loob. Yes, sir. May sa tao, hindi naman natin kasi ma-blame yun. Yung iba, may malakas yung loob, may iba yung mahina. Sa personality kasi ng tao yun, sir. Hindi natin pwedeng, si ano, malakas yung loob. Hindi pwedeng ganun, sir. Iba-iba tayo. Oo. Iba-iba yung build natin, sir. Yun nga. Kumbaga, ibang build. Kaya, ikaw, Sir. Third, ano yung reason why mo, bakit mo sinishare sa kanila lahat ng to ngayon? Sa akin, sir, ma-inspire o maano sila, may reference sila, ma-reference, gawin nilang reference yung kung ano yung Mga naranasan experience ko. natin. Tapos, yes, sir, na-experience natin, sir. At saka pag dating mo doon, nakasay sila ng barko. Tama pala yung yung sinabi yung napanood ko doon sa podcast ni Sir J. Lord na ganito, ganito. Kaya may references sila at saka maano nila, may idea, At makuha saka, nila ng idea yung tsaka sila na mismo yung humusga sa sarili nila kung Oo. totoo ba talaga. Kasi Kasi itong hindi naman pag-uusap natin ito, sir. ano talaga to, kumbaga, hindi naman to scripted. Real situation yung mga nangyari ito sa amin. So, Yes, sir. sinishare True to lang the namin heart, sa sir. inyo. True Sinishare from lang the heart. natin. True from the heart, sir. True Sinishare lang from the natin heart, sa sir, kasi kanila based. para aware sila. Okay? Yes, sir. Okay. From the experience. Kaya namin 'to sinishare para matapos na yung mga nabubuli na Pilipino. Kasi ang kalaban kasi natin talaga dito, para sa akin ang kalaban natin dito is yung ating sarili. Kaya kailangan Yes, sir. disiplinahin natin yung sarili natin na baga mag-aral tayo, huwag tayong magpabaya. Okay? So, Oo, ikaw sir. Third, ano yung sa tingin mo na kalaban talaga natin sa barko? Kung bakit tayo nabubuli o bakit tayo yung ganun nga, yung parang may iniiwasan ka dahil nakakapagod magtrabaho, yung parang wala kang gana. Una, sir, yung trabaho mahirap. Pero yung sa akin lang, sir, yung trabaho mahirap. Mahirap sa mahirap. Yung napapahirap minsan, yung kasama, sir. Mm. Yung kasama natin na hindi mo maintindihan minsan. Oo. Kaya ang trabaho, ang bigat. Oo. Mabigat yung magtrabaho ka na may kasama ka na ganito na iniiwasan mo. Kaya kahit anong hirap ng trabaho, kung masaya yung samahan talaga, sir, madali lang yung Oo. masusolusyonan at saka maano yung trabaho natin. Kaya speaking pala sa kung gusto mo ng mga kasama. So meron pala akong ginawang FB group page, FB group na Marine Engineering Online Class. So pwede kayong sumali doon para magkaroon kayo ng mga positive mindset na marine engineer or mga officer or mga seaman. So marami tayong member doon na nagtuturo din, nagbibigay din ng mga ideas sila, nagshi-share. So samahan nyo kami para padamihin pa natin yung mga positive mindset na marino para tapusin na natin yung mga sinaunang style na mga Modern sigaw-sigaw, seaman yung na, sir. mga ganun. Modern Kumbaga seaman na modern na tayo tayo. eh. Oo. At saka pagandahin natin. Tulungan nyo kami. Ini-invite ko kayong lahat. Tulungan nyo kami na pagandahin natin yung maritime industry. Para Imahe. lahat ng Pilipino, kumbaga taas noo talaga na kumbaga nasa standard level talaga lagi tayo. Okay? Yes, sir. Okay. So bago malapit na tayo magtapos sa ating podcast. So, ano yung mga ma-encourage mo, masasabi mo sa mga new generation na seaman ngayon na nagbabalak din kumuha ng kurso? Ano yung mga na ma-encourage mo sa kanila?
ma-motivate sila? Ano masasabi mo? Sa mga bagong seaman na nagbabalak na kumuha ng marine engineering o marine transportation, mag-aral na mabuti. Tapos, kasi ako, nagsimula ako sa ano, sir, mahirap lang sa pamilya namin. Kaya, Oo. Halos dapat lahat ng mag-aral seaman tayo na ganyan mabuti. yung story. Yes, sir. Kaya, isipin lang natin yung sakripisyo at saka yung pagsusumikap ng mga magulang natin Mm. para mapagtapos tayo at mapag-aral tayo na mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya, advanced learning, tapos, ano pa sir, yung, Ano pa? ano muna, Yung sabi mo kanina na kailangan flexible yung ugali. yeah, focus muna sa Oh. goal. Focus sa goal. So kumbaga, para sa akin lang hindi ko naman ito gine-generalize na ito yung gawin nyo. So, pag nakapagtapos tayo ng pag-aaral na tinulungan tayo ng parents natin and then nakapagtrabaho tayo, umasenso tayo ng konti, tapos kung saan tayo narating. So, at sana naman wag nating pabayaan yung parents natin, 'di ba? Yun Be talaga humble ang pa rin sir pinaka kasi, the best. uh, Kumbaga, baba, balikan natin sila. Kumbaga, yung hirap na sinakripisyo nila para sa atin. yes sir, yun yung pinaka the Okay. best sir yung. Kasi masaya na yung parents mo na nakikita kung saan ka man ngayon. Oh, Tapos sobrang proud kaya. naibabalik mo pa sa kanila, naibabalik mo pa sa kanila yung ano mo, yung kumbaga yung tinanim nila, may May, inaani sila. kumbaga, may Yung harvest na, may interest pa. sir, Yun yung nga. ganun yung ano. Kasi Pero siyempre, ang dating kasi niyan pag sir. nag-asenso ka, marami ka ring matutulungan. Oo, sir, kasi dapat tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba kasi hindi naman natin matutulungan sila pag hindi Yan, mo very tinulungan yung good. sarili mo. Yan talaga dapat. Yeah. Kaya minsan yung hindi naman sa in general, minsan yung iba diyan magtatampo sa iyo kasi hindi naman tayo lang sa lahat ng bagay nakakaluwag tayo. Kaya Yung medyo utang ba gipit. yan? Yeah. Utang? Yung mga nangungutang? Hindi yan, sir, hindi. Akala ko Hindi, yung mga hindi, hindi. nag-uutang. Hindi, Hindi. sir, kasi minsan, ano, sir ba, yung gusto mo tumulong, pero wala ka maitulong. Siyempre, yung iba magtatampo niyan. Kaya dapat Oo. tulungan mo natin muna yung sarili natin, Kaya yung bago tayo i-establish, tumulong sa iba. kumbaga, establish mo muna ang sarili mo. Oo, sir, yun yung Okay. pinaka, the best. Okay. So, ngayon ay malapit tapos na tayo. So, wala ka bang, Sir. ano ba yung next na third engineer Gabales? Ano ba yung mga future plan o mga isa-shoutout ka ba dyan? O ano ba yung may negosyo ka ba dyan? So, maaari mo bang i-share sa amin? Ano ba? Pwede mag-shoutout, sir. Sige, shoutout mo na. Malapit na tayo magtapos. Bago tayo magtapos, shoutout mo Ah, na yung mga gusto mong i-shoutout at saka kung ano yung next na third engineer Gabales ang ma-expect namin in the future. from now, kasi medyo ano tayo sa budget. Next move is maybe hoping this year makakuha na ako ng ano na management Oh, i-push mo exam. yan. Sir, para sa future. Tapos baka magano na tayo sir, table na kasi matanda na eh. Yun. Oh, very good yan. Kailangan talaga yan. Yes sir. Saludo ako Uh, pag nasa uh, bakasyon ako ng time yun, pupunta talaga ako. Thank you, sir. Okay. Mag-shoutout na ako, sir. So, sige, Mag-shoutout ako shoutout ka sa na ano, bago tayo magtapos. sir, sa crew na nakasama ko before. Una-una, si Chief Engineer, J. Lord. Yes, Okay, sir. okay. Tapos si Canal Engineer, Mike Ibarra. Tapos Okay. si Port Engineer, Maiko Ibanez. Tapos yung idol ko, Si Kuya Ivan yan Parang si Kuya Ivan ata si Kuya, yung idol si na yan Kuya Ivan, Si si Kuya Kuya Ivan Ivan. National. Oh. Si-elect namin. Tapos si Captain Pajardo, yung mga kasama ko sa Victory Harbor na crew, yung the best, solid yung samahan. Sayang no, sayang nabenta kasi. Si ano pa pala, sir, si Bulldozer, Bulldozer. Okay. Okay, si Alon, oh, si partner mo, si si partner. si partner ko, si Yalon, si Sir Borge, si Larry Bugarin, Oh. si Baka Marvin. nakalimutan mo na. Akala ko makalimutan mo na, magtatampo na talaga 'yun. May tampo ka Hindi ata doon eh. hindi natin nakalimutan yan, classmate ko at saka Ah, batchmate, ano pa, crewmate ko pa yun. akala ko nakalimutan mo na kasi para baka nagtampo ka na dahil kinalimutan mo eh. Kinalimutan ako. Tapos si ano sir, si TJ. Okay, si Si CJ. CJ. Ang laki ng future ng batang 'yun. Sir, magaling. Magaling. Okay. So Advance. wala ka nang sasabihin Wala pa? na sir. Okay. Sir, salamat, pinaunla, ano sir, pag ito, pinaunlakan mo ako sa ano, sa podcast.
Oh. Thank you Actually, for ano talaga, i-share ko talaga to sa mga new generation. Thank you for experience tapos yung opportunity na binigay mo sa akin para ma-share ko at saka Mm-mm. ano yung mga experience ko para at least yung future seafarers they have knowledge and reference para kung ano man yung ano. At least hindi na sila mabigla o ma-shock. O ganito pala yun. At least may idea na sila. Oo. Okay. Meron pa? Ano ba? Final message para mag-end na tayo. Salamat sa ay meron pa sir kung sino yung yung mag-subscribe kayo sa sa YouTube channel na Keep It J Lord, marami kayong Okay. doon Thank you very matutunan much. doon sa sa mga niya sa mga tutorials magaling magturo si sir marami ka talagang matutunan sa sa Ay, kahit sa Facebook sir. speaking pala sa pagtuturo, in the near future pala mga siguro mga pag hindi na ako busy, magkakaroon na ako ng libreng seminar dito sa sa Zoom meeting. Tulad din ito, magtuturo na tayo, kumbaga libre. Kung sino yung willing na na sumali. Pero mostly ang makakasali talaga is yung andun sa Marine Engineering online class. So, kumbaga literal na engineering online class na talaga 'yon. So, in the future, magtuturo na tayo dito sa Zoom meeting. So, hopefully andyan ka para ikaw din yung isa sa magiging instructor para sa mga new generation. Ay hoping po Oo. makakuha sir na Oo. ng 6.09. Kahit wala kang 6.09 dito sa Zoom lang. uh, Kumbaga, gusto ko lang talaga kasi na share. padamihin yung mga positive mindset ng mga engineer at saka kumbaga i-ready natin yung future. Yes, sir. Share Oo. share lang tayo sa nalalaman natin. Okay. So, ayun lang. So, maraming salamat din sa'yo, Third, sa time mo. Alam ko, kahit busy ka ngayon, pinaunlakan mo yung podcast na invite ko sa'yo. Okay. So, Yes, sir. hoping Salamat talaga, sir. sa mga nakikinig dyan o mga nanonood sa amin ngayon. So, kung nabitin kayo sa episode na to, so, sa susunod na episode, ay meron pa tayong maraming special guests. So, i-announce lang natin Uh, yan mga sa susunod na araw. So, once again, this is Jelord and always saying that success is always a choice. So, choose to be successful. be successful. Okay? So, hanggang dito na lang muna Thank yung you. namin, yung balitaktakan na ito. So, i-end ko na. So, maraming salamat sa mga nanonood. Bye!